usap-usapan ang pahayag ng ina ng Winter Olympics qualifier na si Michael Martinez na nakasangla ang kanilang tahanan, ang kanilang bahay at wala silang natatanggap na tulong mula sa pamahalaan. Depensa ng Philippine Olympic Committee, nakatanggap ng pondo si Martinez mula sa International Olympic Committee at nakakakuha ng allowance mula sa kanila habang siya'y nasa Sochi Olympics. May news to go si Rafi Tima. Sa ganitong skating rink lamang nagsimula ang biyahe ni Michael Christian Martinez mula sa isang simpleng weekend ice skater patungo sa pagiging isang Olympic figure skater. Mas bago na ngayon ang skating rink na ito sa SM Mega Mall kumpara sa ginagamit noon ni Michael. Hanggang ganito lang siya kalit before. So we never really expected him to reach the level he is now, he is in right now. At the same time, masaya kami. And we're very happy that one of us is out there. Pero habang gumagaling, nagiging mas komplikado at mas mahirap na ang mga routine na ginagawa ni Michael. Kaya kinailangan niya magtungo sa Amerika para makakuha ng advanced na kaalaman sa figure skating. Kaya naman ang mga dating nakasama ni Michael sa pag-iensayo, tuwang-tuwa sa narating ng binatilyo. Yeah, I want to be just like him. He's the first Filipino and I want to be the next one to go to the Olympics. Sa panayam na ito matapos niyang malamang nag-qualify siya sa Sochi Olympics, sinabi ni Michael na kinailangan niyang pansamantalang tumigil sa pag-aaral para mag-concentrate sa pag-iensayo. Nag-increase po siya ng 6 hours po and nag-less yung off-ice training po. Nagbabali po ako, nag-off-ice training po, nag-gym po, nag-off-ice rotation po para makuha yung rotation sa ice. Samantala, usap-usapan ngayon ang panayam sa nanay ni Michael kung saan sinabi raw nitong kinailangan nilang isangla ang kanilang bahay para maipagpatuloy ang pagsasanay ng anak. Wala rin daw silang natanggap na tulong mula sa pamahalaan. Pero ayon sa ulat ng GMA News Online, lumabas sa records na hindi nakasangla ang dalawang property ni Michael. Depensa naman ng Philippine Olympic Committee o POC, inayos nila ang mga papeles ni Michael para makakuha siya ng pondo mula sa International Olympic Committee. Dahil dito, nakatanggap daw ng $1,000 o katumbas na halos 45,000 pesos na allowance si Michael mula Hulyo hanggang Oktubre noong nakarang taon. Bukod pa raw ito sa $500 kada buwan na bayad para sa kanyang coach. May $6,000 pa raw na naghihintay kay Martinez pagdating nito mula sa Russia. Nakakatanggap din daw siya ng $50 kada araw na pocket money mula sa POC habang siya'y nasa Sochi Olympics. Ayon sa mga figure skating coach na dating nakasama ni Michael, mahal talagang sport na ito. Ang pinaka-problema lang ng mga ice skaters doon is yung pag-iwas. Kasi syempre yung mga public skaters, hindi nila alam na, ay parating pala siya dito, ay kukumpas pala yung kamay na doon, matatamaan na pala sila. So yung skaters, iiwas. So nadidisrupt yung pinaka-flow nila, yung pinaka-training nila. Gayunpaman, hindi umano matatawaran ng talento ng mga Pinoy. Katunayan, bukod kay Michael, may isa pang Pilipinong bibida sa Sochi Olympics. Siya si Audrey Alcaraz, isang grade 8 student at halos 6 na taon na ring naglalaro ng ice skating. Inimbitahan siya ng Korea para magtanghal sa closing ceremonies ng Sochi Olympics. Korea ang susunod na host ng Winter Olympics sa 2018. At first po, medyo na-shock at hindi ko po masyado, parang hindi ko pa po ma-process. It's a cultural performance po with other countries. There's 5 of us. So from all over the world, 5 kayong pinili for that performance? Yeah. So how does it feel na i-represent mo yung Philippines dun sa performance na yun? I don't really know. I can't really describe it po kasi it's a once-in-a-lifetime thing. Sa Sabado na, nakatakdang lumipad si Audrey patungong Russia para makapag-ensayo bago ang closing ceremony sa katapusan ng buwan. Si Michael naman, sa Huwebes unang sasabak sa ice skating rink sa qualifying round ng men's short program. We have a lot of potential and we're very happy na we have proof now that we have such a solid example in Michael Martinez. One of the things that sets Filipinos apart is when they perform, people can relate to what they're doing because of that artistry. Lumalabas. Kusa siyang lumalabas. Rafi Tima, GMA News.